Hi everyone, welcome to Solitech Review. So kagaya na nakita niyo sa title, Poco C85 4G ang pag-uusapan natin ngayon at napakamura ng phone na to at pwede niyo i-consider ngayong 11/11 sale. So itong nandito sa atin ay yung 6128GB na variant at ang presyo niyan ay 5,399 pesos pero meron pang mas mataas, 8,256. 6,399 pesos. Nandiyan yung link sa description box sa baba or i-click na lang ninyo yung basket icon para makita ninyo at directly kayong mapunta sa Shopee kung saan to pwedeng mabili ng safe. Okay? So, yun nandito sa aking unit ay yung pinakamababa para at least magkaroon kayo ng idea kung ito bang 6128GB ay sapat na para sa inyo. Okay, so ito yung box ng Poco C85. Wala namang masyadong special. Ayan, ganyan lang naman. Maliban na lang dito sa may ilalim. Ayan, makikita ninyo yung kulay tsaka yung variant. So, purple yung nandito sa atin. Pero if ever na ayaw ninyo ng purple, meron pang green at saka color black. So, nakabalot siya sa plastic na meron top specs. Pag-usapan naman natin yan maya-maya. Okay, so ito yung itsura ng purple na C85. Ako naman, napaka-decent na itsura. May parang pirma dito, pero Poco C85 lang yung nakasulat. Tapos dual tone siya. Parang ganun. Kasi magkaiba yung takbo ng reflection niya dito sa dalawang part. So, mas okay kasi unique. Unique yung itsura niya. Okay na okay sa feels sa kamay, hindi masakit yung mga kanto-kanto niya. Maganda rin yung itsura ng camera module niya, hindi sobrang naka-protrude. Ayan. Tapos, flat yung mga sides natin. So, okay naman siya overall pagdating sa kanyang itsura sa likod. Tingnan naman natin yung ilalim ng box. So, meron tayo dito. Ito na pala yung document sleeve niya. Ayan, SIM ejector pin. Tingnan natin yung mga kasama. So, documentations. Tapos yung jelly case. Ayan. So, makikita pa rin natin yung kulay ng ating C85 kapag suot natin to. So, suot na lang natin para magka-idea kayo. Ayan. Okay? Tapos, andito yung ating, ito yung maganda sa kanya guys kasi mabilis yung charging itong phone na to. 33 watts, tapos USB-A yung port. At panghuli yung ating USB-C to USB-A cable. Okay, so yun na lahat yung laman ng box. Okay, so balikan natin yung design nitong Poco C85. So itong Poco C85 ay merong IP64 na rating. So kagaya dati, ang ibig sabihin ng IP64 ay dust, tight, and water resistant. Makatalsik-talsik ang tubig, okay na okay po dito. Huwag lang nating lulubog sa tubig, hindi po siya waterproof, resistant lang siya. Tapos meron tayo ditong conventional side-mounted fingerprint scanner. So napaka-reliable, pero yun lang, hindi siya ganun kabilis guys. Intindihin natin na entry-level phone lang to. Ayan, nakita nyo? May konting delay kung minsan. Lalo na kung kakabukas lang natin nitong phone. Yan. Pero, kagaya sinabi ko kanina, reliable siya. Kasi nga conventional to. Hindi kagaya ng mga optical fingerprint scanner sa ibang mga touchscreens. Tapos meron na rin tayong pre-installed na screen protector dito. So talagang out of the box, gagamitin na lang natin itong C85. Tapos ito yung kanyang SIM tray. So pwede tayong maglagay ng 2 nano SIM plus micro SD card. Tapos compatible din sa 5 GHz Wi-Fi connection ang C85. Pagdating naman sa audio, meron tayong headphone jack. Single pharynx speaker lang yung meron tayo dito pero meron 200% boost na inilagay dito ang Poco. So malakas po talaga yung max volume ng phone na to. Ngayon pag-usapan natin ng battery kasi isa to sa pinagmamalaki ng Poco. 6,000 mAh yung capacity ng phone na to. And again, 33 watts yung kanyang charging speed. At para sa isang entry-level phone, magandang specs po yan ng battery tsaka ng charging. So, tingnan natin yung nakuha nating SOT dito sa C85. Tingnan nyo naman guys, so 15 hours and 8 minutes. Hindi ito yung pinakamalaking SOT na nakuha natin ngayong taon, pero at least, guys, 15 hours. So, talagang reliable tong phone na to. At kahit sa isang charge, sigurado, magtatagal to ng isang buong araw, baka may tira pa pag uwi natin. Pagdating sa charging, 19 to 100%, 58 minutes lang na charge. So, mabilis-bilis. At speaking of charging, ito muna yung maikling mensahe tungkol sa ating sponsor, ang Ugreen. Pero bago tayo magpatuloy, pag-usapan muna natin ang mga bagong products ng Ugreen ang sponsor natin sa video na to. So, unahin natin itong Ugreen 30 watts 3-port GaN fast charger. So, sa Shopee, ang current price ito ay 463 pesos. Pero sigurado sa 11/11 sale, bababa pa yung presyo niyan. At ito itsura niya guys, napaka-compact lang, napakaliit. Tapos meron tayong 2 USB-C port at isang USB-A port. So 3 devices yung pwede nating ma-charge dito sa GaN charger na to. So perfect to para sa mga earphones natin,
sa mga phones, syempre sa tablet, at kahit sa laptop, kagaya na lang ng MacBook Air. So para mabigyan kayo ng idea, halimbawa ang i-charge natin dito ay iPhone 16. For 30 minutes, ma-charge natin siya from 0 to 55%. At pagdating naman sa safety, meron tong thermal guard, kaya hindi tayo mag-aalala na bigla-bigla na lang tong iinit o sasabog. Napaka-safe po ng mga products ng Ugreen. Sunod naman natin itong 20,000 mAh 20 watts power bank with built-in cable. Napakaganda guys ng power bank na to dahil madami tayong matcha-charge. Ang current price nito sa Shopee ay 1,599 pero again, sa 11/11 sale, posibleng bumaba pa yung presyo niyan. Ito guys yung itsura niya. Ayan, napaka-portable, maliit lang siya. Medyo makapal dahil sa laki ng kanyang battery capacity, 20,000 mAh. Pero tingnan nyo una sa lahat, meron tayong USB-A port at isang USB-C port dito sa may taas. Pero maliban dyan, meron tayong built-in na USB-C cable. So agad-agad, tatlong devices yung matcha-charge natin at hindi natin kailangan magdala palagi ng cable dahil meron na yung nakakabit. Plus, meron pa tayong lanyard dito na kapag pinindot natin to ay another USB-C to USB-C cable na naman. So perfect na perfect guys, itong power bank na to kapag magta-travel tayo at flight approved na rin to. So pwede natin tong isama sa mga flights natin. Tapos meron pa siyang battery indicator or display para malaman natin yung percentage ng ating power bank. So yun guys yung dalawang bagong products ng Ugreen at pwede nyo i-check yung links dyan sa description box sa baba para sa updated pricing at para makita nyo kung nakasale na yung dalawang products na to. Ngayon pag-usapan natin yung display nitong C85. So meron siyang 6.9 inch IPS LCD 720p resolution at aabot ng 120Hz yung max refresh rate. So sa laki ng display nitong Poco C85, sayang hindi pa nila ginawang 1080p. Pero sa presyo siguro magiging acceptable na sa atin. May justify na natin na 720p lang yung resolution nito. Ang hindi natin ma-justify, naka-notch pa siya guys. Kita nyo naman, ang laki ng notch ng phone na to na imposibleng hindi mo talaga mapansin. Ayan, no? At para sa taong 2025, papasok na tayo sa 2026, mahirap pong i-justify yan. Tapos, idagdag mo pa na ang laki-laki ng chin, ang kapal ng chin ng phone na to. Pero again, dahil entry-level phone lang, baka pwede na natin i-justify kahit papano. Ang maganda dyan, pwede naman natin timplahin yung kulay ng Poco C85. Kung sakali na hindi natin gusto yung kulay ng kanyang display, meron tayong vivid, saturated, standard, at pwede nating matimpla yung white balance or color temperature. At para din sa mga nagkaplanong mag-stream ng movies or TV series dito sa Poco C85, good news kasi level 1 yung kanyang wideband security at yung kanyang max playback resolution kahit 720p lang to ay Full HD. Ngayon pag-usapan natin yung performance ng phone na to. So itong Poco C85 ay naka Android 15 out of the box, HyperOS 2.0 yung kanyang skin, Helio G81 Ultra yung kanyang chipset, LPDDR4X yung RAM at eMMC 5.1 yung kanyang storage type. At pwede madoble yung ating total na RAM dahil dun sa kanyang virtual RAM or memory extension na up to 6GB kung 6128 at 8GB naman kung 8256GB yung bibili nating variant. Ngayon, kumusta yung kanyang software support? Based dun sa aking na-research, itong C85 4G ay aabot ng Android 16. So, isang major Android upgrade lang yung matatanggap niya at hanggang 2 taon lang na software support. So, yung ganyang kahabang software support ng isang phone ay typical, no? Normal para sa isang entry-level phone. Pero hindi yan acceptable kung entry-level phone o lalampas ng 10,000 yung presyo ng phone na to. Pero para sa kanyang specs, para sa kanyang presyo, tama lang. Ito yung total score na nakuha natin, 369,055. So not bad guys, not bad para sa isang entry-level phone. Pwede na para sa Facebook, YouTube, Messenger, Instagram na mga application natin. Pero dahil sa score na yan, 369,000, kaya naman yung mga casual game. Pero hindi ko nire-recommend kasi baka ma-frustrate lang kayo. Hindi ganun kaganda yung performance ito pagdating sa mabibigat na mga laro. Okay, ito muna yung 1080p video recording sa 8 megapixels na selfie camera nitong Poco C85 4G. So, okay naman siya. At least para sa ganitong presyo, kaya niya mag-shoot ng 1080p video recording at makikita niyo naman yung itsura. Hindi mukhang manikin or fake yung skin texture natin. Hindi over-processed. Tama-tama lang, no? Sharp pa rin siya. Kita pa rin yung mga wrinkles ko, yung hibla ng kilay ko, buhok.
kitang-kita. So, okay siya para sa 1080p video recording. So, kung sakaling gagamitin natin to sa mga video calls, okay pa rin po yung magiging itsura natin. Tapos, yung kanyang rear camera or main shooter sa likod ay 50 megapixel. So, tingnan natin yung ilang samples na nakunan ko. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Poco C85 4G. At kung sakali na naghahanap kayo ng entry-level phone ngayong 11/11 sale, pwede rin po ninyong i-consider itong phone na to kasi siguradong mas mababa yung magiging presyo niya sa 11/11. So again guys, nandiyan yung link sa description box sa baba or pwede i-click yung basket icon or shopping bag icon dito sa baba ng video para makita nyo agad yung current price sa may gilid at makabili agad kayo sa Shopee. Okay? So sana nakatulong tong video na to. Kung nakatulong, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na din at manonotify ka sa mga susunod nating video. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.